Amen. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dahil naririto po tayo, no? Nakita na naman po natin yung bawat isa. May kinig na naman po tayo ng mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po. Talagang tuwing nagpupunta po ako dito sa stage po na ito, tuwing magbabahagi ako ng mensahe ng Panginoon, talagang nanginginig ako. Hindi lang po, di ba, minsan di lang po halata kapag ang isang tagapagpahayag ng mensahe ng Panginoon. Kapag nag-share kami dito, madalas hindi halata na kinakabahan kami, pero deep inside talaga, Lord, bakit ako nandito? Yung mapapatanong kay Lord, bakit ako nandito, Lord? Totoo ba? Ako ba talaga mag-message? Yung nandito ka na, nagsasalita ka na, pero tinatanong mo pa rin si Lord, Lord, ako yung mag-message? Parang hindi nagsisink in sa'yo. Pero yun, napakabuti ng Panginoon dahil ang paglilingkod sa Kanya, yung pagpapagamit talaga sa Panginoon ay isang blessing para sa akin at sa bawat isa sa atin. Amen. So, I believe ito pong mensahe ng Panginoon sa atin para sa araw na ito, hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin. Di ba po? Pati sa akin na naglilingkod sa Kanya, nagpapahayag, nag-message ng Kanyang salita. Amen po. No, may nais lamang ipaintindi ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sige po, punta po tayo sa John chapter 13, verse 1. Sabi po dito, bisperas noon ng Pasko. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. At sila'y iniibig niya hanggang wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang kanyang buong kapangyarihan. Alam din niya niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa kanyang baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. At sabi po dito, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo bang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya ay nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. At pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we praise you, Lord. We honor you. We glorify your name, Lord. We worship you, Panginoon. Oh, Lord, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan na dakila, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, lumalapit kami sa iyong banal na harapan at presensya, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami nauuhaw, Panginoon. Kami nauuhaw para sa iyong salita. Kami nauuhaw sa iyong presensya, Panginoon. Kaya kami ay naririto, Panginoon, Lord God. O Lord,
Lord, i-fulfill mo yung desire ng heart namin, O Lord God, na mapuno mo, Panginoon, Lord God. Lord Jesus, sa oras na tubuksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga tenga, ang aming mga mata, ang aming mga puso, Lord God. Lord, nais namin tanggapin ang salita na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, I pray ng iyong banal na Espiritu ay lukuban ng bawat isa sa amin na maunawaan namin ang mensahe na nais mong ipabatid, ang mensahe na nais mong sabihin para sa bawat isa sa amin, O Lord. Lord, gamitin mo ako bilang iyong vessel, O Lord God. Gamitin mo ako bilang iyong alagad, Panginoon, upang ipahayag ang nais mong sabihin para sa bawat isa sa amin. Ipahayag mo, Lord God, ang nais mong ipaunawa sa amin sa oras na ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, Lord God, na naririto ka, Panginoon, Lord God. At may nais ka, Panginoon, Lord God, na iparating sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap na namin, Panginoon Lord God, ang lahat ng kaunawaan, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, sa oras na to, Lord God, we pray, O Lord God. We pray, Panginoon, na aming matanggap, O Lord God, ang kung ano man, Panginoon Lord God, ang salita mo ngayong araw na ito, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat sa oras na ito, Panginoon Lord God, kami tinuturuan mo, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sapagkat sa oras na to, Panginoon, ang salita mo, ikaw ang maririnig ng bawat isa sa amin, Lord God. Ang bawat salita na lalabas sa aking mga bibig, O Lord, ay magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ito'y magiging isang tila, apoy, Panginoon, Lord God, na tutupok sa bawat karumihan, pagkakasala sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, salamat. Salamat sa kadagkumpayan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Dakila ka at dakila ang iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoong Jesus, ikaw ang aming Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakaka-bless po, no? So sa oras po na ito, no, ito po yung time na talagang pinaunawa na, pinakita na ng Diyos sa Panginoong Jesus, di ba po, na siya'y babalik na. Di ba po, sa karihan, sa tahanan ng kanyang ama. So sa oras na ito, nung mangyayari na yun, di ba, si Lord, binigyan niya tayo ng example. Binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat nating tularan. Amen po? Yung oras na to, alam na ni Jesus, alam na ng Panginoon, di ba, napupunta siya sa kaharian ng langit. Alam na niya kung saan siya patungo. Alam na ng Panginoon kung ano yung dadatnan niya pagdating ng oras, di ba? Pagdating ng araw na yun. Alam na ng Panginoon na siya'y pupunta sa langit, matatanggap niya yung, kasi, di ba, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin, matatanggap niya. Matatanggap niya po yung dakilang pangalan, di ba po? Amen? Yung dakilang pangalan ng Panginoong Jesus, matatanggap niya po sa oras na yun. And kahit ganun pa man, kahit alam ng Panginoon, di ba po? Kahit alam ng Panginoon kung ano yung marireceive niya, kahit alam ng Panginoon kung ano yung kanyang matatanggap sa kaharian ng kanyang Ama, may kita po natin sa talatang ito, may kita po natin sa scripture na ito, di ba po? May kita po natin yung humbleness ng Panginoon at yung halimbawa na ipinakita niya para sa bawat isa sa atin. Amen po? Kahit alam na ng Panginoon ang kanyang patutunguhan. Amen? Kahit alam ng Panginoon na, di ba, siya'y Diyos. Kahit alam ng Panginoon, di ba po? Kahit alam ng Panginoon na siya'y babalik na sa Ama, na ipinaunawa sa Kanya ng Panginoon na siya ay sa Diyos. Pero pinakita ng Panginoon yung humbleness niya. Sa paanong paraan po? Di ba po sa verse 4, sabi po sa verse 4, kaya't siya'y tumayo, sige po, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa kanyang baywang. Kung nauunawaan po ng bawat isa sa atin ito, no, makikita po natin yung hindi lang siya yung literal, di ba po? Hindi lang siya yung literal na tinanggal ng Panginoon yung kanyang panlabas na balabal. Hindi lang siya yung literal na naglagay yung Panginoon ng tuwalya sa kanyang baywang. Kundi kung iisipin po natin, di ba? Ang makikita natin dito kung paano ang Panginoon kayang-kaya niyang hubarin yung kanyang pagiging Diyos. Di ba po? Kung paano kaya niyang magpakumbaba. Amen? Kung paano kaya niyang tanggalin yung kung ano siya para lang ipakita sa atin, magpakita sa atin ng halimbawa.
Amen po? Kasi kung makikita natin dito, di ba, tinanggal niya yung panlabas na palabal at nagpikis ng tuwalya sa kanyang baywang. Sino po bang gumagawa nun? Di ba madalas po yung mga servant? Sino po ditong servant ng Lord? Amen. Lahat po tayo dito ay servant ng Lord. Amen po? Tayo, nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, nung nalaman natin ang kanyang katotohanan, di ba, alam na natin kung saan tayo tutungo, alam na natin kung saan tayo mapupunta dahil tinanggap natin ang Panginoon at namumuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Amen. Sino namumuhay dito ng ayon sa kalooban ng Panginoon? Amen po, di ba? At dahil ginagawa natin iyon, alam natin kung anong patutunguhan natin. Meron ba kayong narinig na sumampalataya sa Panginoon? Di ba po? Namuhay ng may kabanalan, namuhay ng tapat hanggang wakas, tas napunta sa impyerno? Di ba po? Ang Panginoon, itong taong ito, nakikita niya yung heart, yung gawa nitong taong ito. Kapag naging tapat itong taong ito, hayaan ba ng Panginoon na mapahamak siya? Di ba hindi? Ganun ang ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Amen po? Ipinaunawa sa atin ng Panginoon na dapat na kung tayo'y mamuhay na kagaya niya, amen po, meron tayong patutunguhan. Meron tayong tirahan sa kanyang kaharian. Amen po? Mapupunta tayo dun. Gayon pa man, di ba po? Gayon pa man, kahit alam na natin yung ibibigay sa atin ng Panginoon, yung reward sa atin ng Panginoon, dapat maging kagaya tayo ng Panginoon. Na kahit alam mo na ikaw ay sa Panginoon, kasi, di ba, kaya ka nga nandito dahil mahal mo ang Panginoon, namumuhay ka sa Panginoon, nananampalataya ka sa Kanya. Di ba? Kahit alam mo na one day mapupunta ka sa kaharian niya, dapat andun pa din yung humbleness mo. Dapat andun pa din yung pangunawa mo na servant ka ng Panginoon. Amen po? So dito, nagbigay lang ang Panginoon ng example para sa bawat isa sa atin. Anong example yon? Na ikaw, kapatid, ano man ang title mo, di ba, sa labas ng church na to, boss ka ba? Di ba? Mataas ba posisyon mo sa trabaho mo? Di ba? Gaano ba kataas yan? Umaabot na ba ng 100 yung sweldo mo? Di ba? Gaano ba kataas yung posisyon mo? Panlabas, sa labas ng church na ito. Ano bang achievements mo sa buhay? Ano na bang narating mo? Nagkaroon ka na ba ng sarili mong bahay, tahanan, tapos meron ka na ba milyon sa bank account mo? Di ba? Ano bang narating mo sa labas ng church na ito? Di ba? Graduate ka na may pinakamataas na karangalan. Ano ba yung mga achievements na narating natin sa buhay na ito? Pero mga kapatid, pagdating sa Panginoon, kailangan nating iset aside yun. Kapag dating sa Panginoon, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kung ano ka sa mundong ito, sa mata ng Panginoon, tagapaglingkod ka niya. Servant ka ng Lord. Sa mata ng Panginoon, ikaw ito, anak ka niya, mahal ka niya. At hindi nakikita ng Panginoon yung mga, kung gaano man si Lord nagbigay sa bawat isa sa atin nun. Pero, alam niyo, ang nakikita ng Panginoon, itong anak niya. Di ba po? Itong anak niya. Itong minamahal na anak niya. Hindi niya sinusukat ang bawat isa sa kung gaano kataas ang narating ng bawat isa sa atin sa buhay. Hindi siya namimili ng tao kung maglilingkod ba ito or dapat ba itong maging servant ko. Hindi. Kundi sa Panginoon, kahit ano ka man, di ba po, binibigyan ka ng Panginoon na maging ng Panginoon ng panahon, ng karapatan, ng privilege, di ba, na maging servant niya. Ano ka man, kahit ano ka man. Amen? So dahil doon, binigyan tayo dito ng Panginoon ng example. Di ba? Ang Panginoon, tinanggal niya yung kanyang panlabas na balabal, nagbikis siya ng tuwalya, di ba? Parang servant. Di ba? Nagbikis siya ng tuwalya. Di ba? Pinapakita dito kung paano kaya isantabi ng Panginoon kung ano siya. Siya ay Diyos. Di ba? Diyos siya. Panginoon siya. Tagapagligtas siya. Sinet aside ng Panginoon yun. Di ba? All things are created through Him. Sinet aside niya yun. Di ba? Nagpakumbaba siya. Tinalis niya yung kanyang balabal. Nagbikis ng tuwalya sa baywang niya. At anong ginawa niya? Sige po sa verse 5, anong ginawa ng Panginoon? Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. Amen po? Nakita niyo ba dito yung humbleness ng Lord? Diyos siya. Panginoon siya. Pero mismo ang ating Panginoon, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad.
at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Amen po? Ganun yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ayun yung sinaset example ng Lord para sa bawat isa sa atin. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? Hindi niya hinayaan na kung ano siya. Diba? Ayun lang siya. Panginoon ako, syempre ako ang paglingkuran ninyo. Panginoon ako, syempre, dapat, ganito ang gawin ninyo, ganito ang gawin ninyo. Hindi ganun ang pinakita sa atin ng Panginoon na example. Kundi si Lord, nag-lead siya. Diba? Nilid niya kung paano yung dapat nating gawin bilang mga alagad niya. Hindi dahil sa kang pastor, hindi dahil sa ikaw na yung pinakamataas-taas sa pinakalahat, di ba? Hindi dahil ganito ka, hindi dahil siya ganito, dapat maging mapagmataas ka na. Amen po? Kundi sa oras na ito, tinuturo po sa atin ng Panginoon na dapat tayong maging katulad niya, na siya'y Diyos at nagpakumbaba. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi pwedeng nakatatak sa ating mga puso na ako'y isang pastor, kaya dapat uutusan ko na lang sila. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Leader ako, kaya mag-uutos na lang ako sa mga members kung anong gagawin nila. Hindi po ganun. Kapag tinawag ka ng Panginoon na mag-lead, pag tinawag ka ng Panginoon na magpastol, kapag tinawag ka ng Panginoon na ilid mo yung aking mga kawan, hindi ibig sabihin nun, utos ka lang ng utos, command ka lang ng command sa kanila, kundi ikaw mismo magsiserve ka. Ikaw mismo magpapakumbaba ka sa mga tao para sila susunod. And they will follow. Kasi kung anong nakikita nila sa'yo, gagawin nila. Di ba po? Kasi ikaw naglilingkod ka sa Panginoon. Siyempre, makikita nila, ay ganito pala yung ginagawa ng isang naglilingkod sa Panginoon. Siyempre, yun yung gagayahin nila. Kasi naglilid tayo eh. Pero paano na lang kung ikaw leader ka, tapos mapagmataas ka, tapos hindi ka katulad nitong ginawa ng Panginoon. Sinasabi mo lang naglilingkod ka, pero mas gusto mo yung pinaglilingkuran ka. Di ba? Di yun din yung gagawin. Di ba po? Yun din yung susundan nila. Pero dito, pinakita ng Panginoon, nag-set example ng Panginoon na dapat tayo tinawag ng Panginoon para mag-lead, hindi tayo bossy. Di ba po? Hindi tayo isang boss na dapat natin silang utusan, kundi dapat natin ipakita sa kanila kung paano at ano ang karapat dapat na gawin. Amen po? Step by step. Kung paano ang Panginoon, di ba? Pinakita dito, step by step, ipinakita ng Panginoon. Kung paano niya hinugasan yung paa, kung paano niya pinaglingkuran yung kanyang mga alagad, step by step din dapat, di ba tayo, bawat isa sa atin, step by step din dapat natin tinuturuan. Kung leader ka man, kasi hindi lang naman leader, pati mga bawat isa sa atin ay servant ng Panginoon. Dapat yung mga makakakita sa atin, makakarinig sa atin, step by step, may kita nila yung mga steps natin na talagang patungo ito sa Panginoon. Amen po? Kasi ganyan ang ginawa ng Lord, di ba? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Di ba, mga kapatid, kung iisipin mo tayo, ba kaya natin yung gawin? Paano kung punong-puno ng putik yung paa ng isang tao? Paano kung punong-puno ng karumihan yung paa ng isang tao? Paano kung mabaho? 'Di ba? Paano kung hindi mo alam kung ano yung itsura ng mga paa nila during that time, pero ang Lord hindi yun inisip. 'Di ba po? Hinugasan niya at nilinis niya pa rin. Di ba malay ba natin kung anong itsura ng mga paa nila nun? Di ba, hindi naman uso dati yung naka-Adidas siya, di ba? Imaginein mo yung suot nila, robe, tas naka-Adidas, di ba? Hindi naman po ganun during the time nila. Di ba po? Madalas yan. Maisipan natin yung mga sandals na kung ano gawa, or kaya minsan nakapaa na sila. Kasi, imagine ninyo, wala pa namang tsinelas dati. Wala pa naman yung tsinelas na rubber dati, di ba? Na talagang kapag naglakad ka, may iwasan mo kung ano man yung may bato ba dyan, di ba? Nung time nila, malay mo, punong-puno pa ng alikabok yan. Pero ang Panginoon, kaano man karumi, yung paanong tao na yan, nilinis niya. Amen po? Di ba? Ganyan din when it comes to serving the Lord. Gaano man kakulit yan, di ba? Gaano man kakulit yung dinidisciple mo, di ba? Kapag when it comes to serving the Lord, kailangan talaga, kahit mas may alam ka, you need to be humble. Amen po. Kahit alam mo, marami ka nang alam ng mga bagay na ipinaunawa sa'yo ng Panginoon, you need to be humble. Gaya ng ginawa ng Panginoon.
Amen po. And sige po, diretso po natin yung verse. Sabi po dyan, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutuloy ito, sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Diba? Lord, Panginoon ka ba't ikaw yung maghuhugas ng paa ko? Lord kita. Diba? Ba't ikaw yung maghuhugas? Pero sumagot si Jesus. Sabi niya, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Si Pedro, di ba po? Kung makikita natin dito, parang, Lord naman, di ba? Ba't ikaw yung maghuhugas ng paa ko, di ba? Parang, kung mababasa natin dito, parang ang impatient niya, di ba? Although hindi naman siya yung totally impatient, pero kasi mahal niyang Lord pero hindi niya talaga naunawaan kung bakit ba ito ginagawa ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, maunawaan mo rin yan pagkatapos. Bakit ba ginagawa ito ng Panginoon? Di ba maiisip mo, bakit nga ba ginawa ito ng Panginoon? Sige po, diretso po natin sa verse 9. Verse 9, tama po. Verse 8 po pala. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Di ba? Makulit po. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Bakit po? Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Di ba? Tayo, mga tao, marurumi, makasalanan. Di ba? Tayo, di ba? Hindi tayo worthy, di ba? Kung isipin mo parang, Lord naman, di ba? Pero dahil dito, di ba? Dahil sa sinabi ng Panginoon, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Tayo, di ba? Pag tayo, tinanggap natin ang Panginoon, di ba hinuhugasan niya tayo? Pag tayo humingi ng tawad sa Kanya, pag tayo humingi ng tawad sa Kanya, pag tayo lumapit sa Kanya, di ba tayo pinapatawad ng Panginoon at nililinis niya? Yun ang nais ng Panginoon na gawin sa buhay natin. Pero kung magiging katulad tayo ni Pedro, yung ginawa ni Pedro, di ba? Lord, ayoko, hindi ako, di ba sabi niya po? Ano po ba yung sabi niya sa verse 8? Hindi ko pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Anong pinapakita dyan? Di ba po? May pride. Ayoko, Lord. Lord kita Huwag mo hugasan. Di ba? Hindi naman siya totally yung pride na, hindi po, yung pride na dahil sa, ano po ba yung tawag doon? Yung nagmamayabang siya, pero dahil sa mahal niya nga ang Panginoon, pero hindi niya nare-realize na may nais gawin ng Panginoon, pero hindi magawa ng Panginoon sa kanya dahil pinipigilan niya. Amen po? At gayon din naman sa buhay natin, di ba po? Kaya dito parang pinapakita po dito na kailangan talaga nating hayaan ng Panginoon. Kung may nais ang Panginoon na gawin sa buhay natin, hayaan natin siya. Di ba po? Kasi si Pedro, nagmamadali siya masyado Nag-aano agad siya Nag-iisip siya na, Lord naman, wag mo kung hugasan. Di ba? Pero hindi niya alam, through that process, may gagawin pala ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Kaya sa bawat isa sa atin, minsan ganun tayo kakulit Ganun tayo kakulit kay Pedro, di ba po? Na pinangungunahan natin ang Panginoon. Pinangungunahan natin ang nais na gawin ng Panginoon sa buhay natin, pero hindi natin alam na yung gagawin pala ng Panginoon para sa atin magdudulot ng pagka-refresh natin, restored natin. Pero tayo kasi iniisip natin, Lord naman, tama na, nahihiya na ako sa'yo. Lord, ikaw yung Diyos ko, tapos lilinisin mo yung pa ako. Pero hindi natin alam na yung palang simpleng bagay na gagawin ng Panginoon, hindi siya simple, di ba po? Kasi Lord mo yan, pero lilinisin yung paa mo. Pero yung bagay na yun, nagagawin niya para sa'yo, minsan, pinangungunahan natin ang Panginoon Kaya nga dito, sa kwentong ito, dito po sa talatang ito talagang pinapakita ni Lord yung humbleness. Kasi kapag ikaw, humble ka, nagiging humble ka sa harap ng Panginoon, pag nagpapakumbaba ka sa Panginoon, may gagawin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Hindi mo marirealize na unti-unting may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen po? Sabi po dito, sa baba pong verse, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Diba? Nung narinig naman ni Pedro, naging ganyan naman po siya. Sabi niya, sige Lord, pati na rin po yung aking kamay at ulo, hugasan mo. Pero sabi ng Lord po, sa verse 10,
Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. So alam naman natin po kung bakit hindi lahat yung sinabi dito. Kasi sa taas po, di ba, sinabi po dun sa taas na inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na ipagkakanulo niya ang Panginoong Jesus. Kaya po dito, sinabi ng Panginoon na malinis na ang lahat, maliban sa kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Pero, sige po, diretso po natin. Dahil kilala na Jesus kung sinong magkakanulo sa Kanya, sige po, diretso na lang po natin sa verse 13. Verse 12. So yun po, sabi po dyan, 12 po. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang sinuot ang kanyang balabal at nagbalik sapag. Siya'y nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? So yun po. Sabi sa verse 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng mga paa, dapat din ninyo itong gawin sa isa't isa. So dito po tayo mag-focus. Diba sabi po dito ng Lord, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ang naghugas ng inyong mga paa, dapat din niyo itong gawin sa isa't isa. Diba po? Si Lord, siya'y Diyos. Talagang, di natin ma-explain diba? Kasi si Lord yan Talagang makapangyarihan siya, pinakita niya yung mga miracles niya dun sa mga alagad niya. Maging sa atin, di ba po? Pinapakita ng Panginoon na totoo nga na siya'y Panginoon, di ba po? Siya isang guro. Kasi totoo naman po yun. Pero sabi dito, dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo itong gawin sa isa't isa. Mga kapatid, sinasabi po sa atin ng Panginoon sa oras na ito, na kung paanong hinugasan niya. Siyempre, hindi mo naman literal na uhugasan yung paa ng iyong kapatid. Pero dahil sa gayon ng Panginoon, di ba, pinaglingkuran ng Panginoon yung kanyang mga alagad, gayon din naman, paglingkuran ng bawat isa sa atin, yung isa't isa. Amen po? Hindi porket ikaw ay mayroong title, hindi porket ikaw ay isang pastora, ikaw lang ang may karapatang di ba, ikaw may karapatan ka na uupo na lang, na lang, di ba po? Kundi tayo rin mismo, lalapit tayo sa mga tao at paglilingkuran natin sila. Amen po? Lalapit natin sila sa Panginoon. Kung paano ang Panginoon, di ba po? Kung paano ang Panginoon, sinantabi niya kung ano siya at naglingkod sa kanyang mga alagad, kahit ano, yung place ng Panginoon, alam niya yun Pero ang Panginoon, nagpakumbaba. He gave us an example na dapat tayong mga lingkod niya ay hindi pinaglilingkuran, kundi tayo ang naglilingkod sa Kanya. Amen po? Di ba po? Si Lord sa part na to, binigyan niya tayo ng example kung paano yung dapat natin gawin bilang mga lingkod niya. Hindi lang naman mga pastors, hindi lang naman mga leaders ang naglilingkod sa Kanya, kundi ang bawat isa sa atin. And yung example na binigay sa atin ng Panginoon, di ba, nagsistart siya sa pagpapakumbaba. Amen po? Amen. Dahil kapag tayo nagpapamataas na po, di ba po, tawag po dito, mas pinanananigan po natin yung own wisdom natin. Di ba po? Kasi tayo minsan, talagang hindi natin madedenay na kapag tayo may mga bagay na na-achieve, pag may mga bagay tayo na, alam niyo po yun, nararating sa buhay natin, talagang, kapag may nararating po tayong mga bagay sa buhay natin, talagang nagiging mapagmataas tayo Minsan nakakalimutan na natin na ang Panginoon yung naglagay sa atin sa lugar na yun. Kung ba't tayo naririto, kung bakit ganito, yung ating narating ay dahil sa Panginoon. Amen po? Pero minsan nagiging mapagmataas tayo. Pero ang sinasabi sa atin ng Lord dito, dapat tayong maglingkod, hindi paglingkuran. Amen po? So si Lord, binigyan niya po tayo ng example. Binigyan niya tayo ng example, di ba po? Sa lahat, kung mababasa natin yung Bible, binigyan tayo ng Panginoon ng mga halimbawa kung paano yung ginagawa niya.
para ating masundan. Kasi si Lord, hindi lang siya Diyos, hindi lang siya Panginoon, kundi naging leader siya para sa bawat isa sa atin. Nilid niya tayo kung paano yung dapat nating gawin. Amen po? Amen po. Hindi niya tayo inuutusan, kundi nililid niya tayo. Although, di ba si Lord, may mga commandments siya na dapat nating gawin, pero ipinakita niya na siya mismo gumagawa nito para ating gayahin. Amen? Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, kung gusto natin, di ba, for example, kung gusto natin na makita ng mga tao, di ba po, na tayo naglilingkod sa Kanya, dapat makita para maturuan natin din yung mga tao, para makita nila kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Dapat mismo ikaw ginagawa kung ano yung inuutos ng Panginoon sa atin. Kasi ganun yung example na ginawa ng Lord. Sige po, sabi po sa Luke chapter 22, verse 25, ito po nag-set example po dito si Lord. Verse 25. Sabi dito, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. Di ba? At may kapangyarihan ay nagnanasang matawag ng mga taga-tangkilik. Ngunit, hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Di ba po? Di ba syempre, yung mas sabi po dito, hindi ba ang nakadulog sa hapag, ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. So di ba po, nag-set po ulit si Lord ng example dito na, di ba, yung mga hari, di ba po, yung mga hari sa mundong ito, di ba po, sila'y pinapanginoon na. Pero ang ating Panginoong Diyos, nung siya'y naririto, instead na mag-act siya na bilang isang Panginoon na dapat nating paglingkuran, na dapat, sinuserve mo yung plato sa kanya, di ba? Imbes na ganun yung ginagawa sa kanyang harapan, ang ginawa ng Panginoon, sumama pa siya sa kanyang mga alagad. At nilid sila by example. Kung paano sila, di ba po, pinakita ng Panginoon kung paano siya magpayag ng mensahe, kung paano siya nagpagaling ng may mga sakit. Amen po? Hindi siya nag-act na, sige, Panginoon ako, ikaw ang magpagaling ng may sakit. Sige, Panginoon ako, ikaw ang gumawa nito. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Kundi siya mismo ang gumagawa nito at hinayaan niya ang kanyang mga alagad na i-follow siya. At sa mundo din po na ito, upang di ba tayo po, ginawa tayo ni Lord na mga leaders niya, for example, magpapastol ng kanyang mga alagad. Di ba po? Mga tao na ipapahayag yung salvation niya. Pero i-imagine ninyo, paano marirealize ng Panginoon, ng mga tao, paano marirealize ng mga tao yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo kung hindi nila mismo nakikita na ikaw. Di ba po? Ang nakikita lang nila sa'yo, yung ikaw, pero hindi nila nakikita si Lord sa'yo. Kahit nagsiserve ka, di ba po? Kahit nandito ka, pero ikaw mismo, hindi nakikita si Lord sa'yo. Di ba po? Hindi nakikita kung gaano ka yung relationship mo kay Lord. Di ba po? Parang walang nangyayari. Pero, dito, di ba po, pag pinakita natin sa mga tao kung paano tayo naglilingkod rin, di ba? Kung pinakita natin sa mga tao kung paano tayong nagiging humble katulad ni Jesus na hindi tayo yung pupunta lang dito sa harapan, kakanta lang, pero yung bang makikita nila yung katulad ni Lord na naglingkod siya sa mga tao, yung part na yun, di ba po, may kita ng mga tao sa atin na tayo'y katulad ni Kristo. Amen po. Yun yung example na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. At sabi po, punta po tayo sa Matthew chapter 20, verse 28. Sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen po. So si Lord, pinakita niya dito na talagang humble siya. Kasi hindi siya napunta dito upang paglingkuran eh. Amen po. Pero siya mismo, maglilingkod at iaalay niya yung buhay para sa bawat isa sa atin. Para sa ikatutubos ng pagkakasala natin. Amen po. So tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo naparito para lang mag-command, di ba po? Naparito tayo para magpakumbaba, para mag-serve, para maglingkod rin sa mga tao. Amen po? At sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, punta po tayo.
2 Corinthians chapter 8, verse 9 po. So, binibigyan ko lang po muna kayo yung mga examples po, no? Examples po na ginawa ng Panginoon. Sabi po dyan, hindi ikaila sa inyong kagandahan ng loob ng Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen po? Naghirap po ang Panginoon para sa atin. And it is an example, di ba po, kung paano niya tayo iniibig, kung gaano niya tayo kamahal, na hinayaan niya po na isacrifice niya yung life niya para po sa bawat isa sa atin. Amen po. So, dun po sa bawat verses na yun, pinakita lang po dun yung mga examples, mga halimbawa ng Panginoon na dapat nating sundin. Amen po. Kung paano siya nagpakumbaba, kung paano kung hindi siya, although, di ba po, yung mga alagad niya gusto siyang paglingkuran, pero ang Panginoon, habang gusto siya paglingkuran ng mga alagad niya, siya rin mismo naglilingkod. Amen po. Naglilingkod siya sa kanyang Ama. Amen po. Si Lord, pinakita niya sa atin, pinakita ng Panginoon sa atin kung paanong iniibig niya tayo at kung paanong iniibig niya yung Ama niya. Amen po. Kasi, di ba po, makita mo, di ba, kung paanong nagpakumbaba si Lord para lamang ibigay sa atin ibigay sa kanyang Ama, di ba po? Kung paano, wait lang po, sorry po. Naiyak po kasi ako, hindi ko, sa oras po na ito, naiyak po ako sa mga sinasabi ng Lord dito, pero hindi ko po siya totally ma-explain ng maayos. Pero I pray po that the Lord give me wisdom, no? Kinakabahan po kasi ako at the same time. Alam niyo po, habang binabasa ko po ito kanina, nakita ko po kung paanong talagang lahat po ng bagay, when it comes to the Lord, it needs po na maging humble po tayo sa Kanya. Kasi po, pag hindi po tayo nagiging humble sa harapan ng Panginoon, naihinder po kung ano yung nais na gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Kasi, yung tawag po dito, sorry po. Pasensya na po kayo, pero kasi po, sometimes po tayong mga tao, we're struggling sa part na, alam niyo po yun, yung kapag marami na po tayong nagagawa, na tila ba pakiramdam natin tayo na yung pinakamagaling, di ba po? Na-experience po natin sa buhay natin yan. Pero ang Panginoon, kapag may nakita po talaga siyang mga tao na ganun, talagang ibinababa niya at hinahumble niya. Amen po. Kasi po, alam niyo po dito, nung nabasa ko to, na-realize ko po, na naihinder talaga tayo para mag-lead, di ba po? Naihinder tayo na maging servant ni Lord para i-lead yung mga tao niya kapag pinipili natin yung mga sarili nating ways. Kapag hindi tayo nagiging katulad ng Panginoon na kaya niyang magpakababa para lamang, di ba? Para lamang maipakita sa mga tao kung paano siya maglingkod, di ba po? So, tawag dito, di ba po? So, kung gusto ni Lord na maging katulad niya tayo, yung example na binigay niya, yung mga bagay na naghihinder sa atin para mag-lead ng mga tao katulad ng pag-lead ni Lord. So, yun po yung pride. Amen po? So, yung kanina po, pinakita ng Lord yung humbleness. So, gusto ni Lord, we will serve with humbleness. Amen po? Pero dahil nga sa tayo, minsan madalas nating choose yung mga sarili nating ways, pinipili natin yung sarili nating wisdom, di ba? Hindi natin napaglilingkuran ng maayos ng Panginoon. Di ba po? Minsan, kumakanta tayo, maawit tayo, sumasayaw tayo, pero alam niyo po yun, walang dating. Di ba po? Madalas po, tumatayo tayo dito, nawawala ng dating kasi we choose our own wisdom. Amen po. Pero ayaw po ng Lord yun na gawin natin. Amen po. So, ito po, sinulat ko po dito, ano ba yung mga bagay na naghihinder sa atin na to be able to lead, kung paano nilid ni Jesus yung mga alagad niya. Una po is being too confident about ourselves. Amen po. Kung ano yung narating mo, kung ano yung meron ka, kung ano yung achievements mo, madalas nahihinder nun kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Kasi magaling na tayo eh. Kasi ito na ako eh.
Ito na yung narating ko. So, naihinder nun kung paano tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Kasi, madalas kapag naglilingkod ka sa Panginoon, talagang kailangan mo magpakababa eh. Pero dahil sa mundong ito, mataas yung narating mo, minsan napakahirap na ibaba yung sarili natin. Napakahirap na maglingkod sa mga tao kasi nasanay tayo na tayo yung pinaglilingkuran. Dahil nga sa ganun na kataas yung narating natin. Pero, ayun, ayaw ni Lord yung ganun. Gusto ng Lord na kahit anong narating mo sa buhay, is-set aside mo yun para lang makapaglingkod sa Kanya. Magpakumbaba ka, sabi ng Lord, di ba po? Para makapaglingkod ka ng maayos sa Kanya. Amen po. So, katulad po, di ba po, ng ginawa ni Peter, di ba po? Masyado siyang confident na, Lord, hindi kita ipagkakanulo. Lord, hindi ko yan gagawin. Di ba po? Hindi ko gagawin. Sabi ni Pedro, hindi ko gagawin. Di ba po? Hindi ko gagawin na iwan kayo. Pero at the end, di ba po, hinumble siya ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba po, ipinagkanulo ni Peter si Jesus. I-deny ni Peter si Jesus. Di ba po? So, ganun hinahumble ng Lord. Yung mga tao na minsan overconfident sila sa kung ano yung pinaniniwalaan nila, pinaninindigan nila. Pero si Lord talagang ita-turn upside down yun. Katulad rin po ng Pharaoh, di ba po? Sabi ng Lord kay Moses, sabihin mo sa Pharaoh, let my people go. Pero dahil siya, di ba po? Dahil siya, yung kanyang heart, hinarden niya. Pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung kaya niyang gawin, di ba? Nagkaroon ng mga plagues, nagkaroon ng mga kung ano-ano, di ba po? Na kung ano-anong mga pangyayari sa kanila. And kung ganyan yung gagawin natin katulad sa Pharaoh, kung i-harden natin yung heart natin, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, di ba po? Hindi natin malilid yung mga tao katulad ng paglid ni Jesus. Hindi tayo magiging katulad ni Jesus kung i-harden natin yung heart natin. Kasi si Lord, grabe yung heart niya, yung compassion niya when it comes to people po. Amen po. And si Saul, di ba po? Bago po siya maglingkod sa Panginoon, self-righteous po siya. Di ba po? Sa sobrang iniibig niya, di ba? Yung sobrang sinusunod niya yung kautusan, hindi niya na-realize na nagiging self-righteous siya. At ayaw yun ng Lord. Kapag we're serving the Lord, ayaw ng Panginoon yun. Amen? Na tayo, dahil ito yung alam natin, di ba? Di natin alam, nagiging self-righteous na pala tayo, napapersecute na natin yung mga alagad ng Panginoon. Ito si di ba? Nadjudge na natin sila. Ayaw rin yun ng Panginoon. So, isa din yun sa mga bagay na naghihinder sa atin para mag-grow kay Lord. Na nagiging self-righteous tayo. Di ba po? Yun din yung isang bagay na naghihinder sa atin para malid yung mga tao. Kasi nakikita nila na puro pagkakamali ko lang ang nakikita mo. Sarili mong pagkakamali, hindi mo nakita. Di ba po? And yung next, di ba po? Di ba? Yung kay Jonah, yung pride niya. Di ba po? Na imbes na maraming mga tao siyang madadala kay Yahweh, di ba po? Kundi andun yung pride. Ayaw niya. Nagmatigas siya. Ayaw niya nagawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon dahil nagmamatigas siya. Amen? Nagmamatigas siya na, Lord, itong mga taong ito makasalanan, ta sa isang iglap, ililigtas mo sila. Diba? Pero when it comes to the Lord, kapag ikaw gusto mo mag-lead ng mga tao sa Panginoon, kailangan katulad ng Panginoon, di ba po, i-humble natin yung sarili natin. Paglingkuran natin sila. For you to lead them to the Lord, dapat makita nila na ikaw mismo, naglilingkod ka. Hindi lang sa Panginoon, kundi sila, pinapakita mo kung gaano ka ka-humble para madala mo sila sa Panginoon. Amen po? Kasi sabi di ba yung ginawa doon ng Panginoon, na talagang hinubad niya Hinubad niya kung sino siya para lang mapaglingkuran yung kanyang mga alagad. At dapat ganun rin tayo. Amen po? Hindi dahil sa kung yung sitwasyon, yung title mo ngayon, di ba po, magiging mapagmataas ka na. Amen po? So sabi po ng Lord, sige po, punta po tayo sa Galatians chapter 5, verse 13 to 15. Sabi po dito ng Panginoon, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Amen? Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen po? So, nung time na yun, di ba po kung makikita natin, di ba?
kinlens ni Lord yung bawat isa sa atin. Kinlens ng Lord sila. Di ba po, sinabi ng Lord, nilinis na. Di ba po, nilinis na tayo. Pero sabi ng Lord, di ba dahil nalinis ka na, malaya ka na, pero wag mong gamitin yung kalayaan na yan para gawin yung mga hilig ng laman. Kundi sabi ng Panginoon, maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Gusto po ng Lord na naglilingkod tayo sa bawat isa. Hindi sinasabi ng Lord na utusan ninyo ang bawat isa, kundi paglingkuran daw natin ang bawat isa sa diwa ng pag-ibig. Amen po? Sabi dito, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Amen po? So dito po, sinasabi po dito talaga ng Lord, di ba po, ay ni Paul sa Galatians, di ba po, na dapat nating maunawaan na tayo binigyan ng Panginoon. Nilinis tayo ng Panginoon, binigyan ka ng ganyang karapatan ng Panginoon para tayo maglingkod sa bawat isa. Hindi para tayo yung paglingkuran. At para, sabi dito, ibigin natin yung kapwa natin ng gaya ng ating mga sarili. Bakit? Ganun ang ginawa ni Lord eh. Amen po? Inibig niya tayo. Inibig niya yung kanyang mga alagad. At sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 16, sabi po dito, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Ngunit, huwag ninyong gawing panakip sa mga paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So pag sinabi nating alipin, talagang sa paningin ng mga tao, mababa, di ba po? Pero sa paningin po ng Panginoon, di ba po, tagapaglingkod ka niya. Amen po? Pag tayo namumuhay bilang isang mga alipin ng Panginoon, tayo'y humble. Amen po? Kasi, di ba po, pag sang alipin, talagang ipagpapakumbaba niya yung sarili niya sa harapan ng kanyang Panginoon. Amen po? Sabi po punta po tayo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Chapter 2 verse 5 to 11 po. Sabi po dito, naway magkaroon kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Di ba po? Kung paano yung mga examples kanina na ibinigay sa atin ng Panginoon, di ba po? Kung paano inialay niya ang kanyang buhay, kung paano siya nagpakumbaba sa harap ng kanyang mga alagad, dapat ganun din po tayo. Dapat po tayong magkaroon ng kaisipan ng katulad kay Kristo Jesus. Kasi sabi po sa verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Di ba po? Kung yung ginawa niya kanina, di ba po? May kita natin kung paanong nagpapakumbaba si Lord, na naglilingkod, hindi lang niya nais sa paglingkuran siya, kundi siya rin ay pinaglilingkuran tayo. Di ba po? Pag tayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon, binibigay niya eh. Yung nararapat para sa atin, iniibig niya tayo, binibigay niya yung kapayapaan na para sa atin. And yun yung dapat maging example natin. At sabi sa verse 7, sa halip kusa niyang hinubad, ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, sabi po dyan, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen po? Sige po. Diretso po tayo sa Galatians chapter 2 to 5 po. Sabi po dito, sa Galatians chapter 2, verse 5, chapter 6 po pala, verse 2 to 5. Galatians chapter 6, verse 2 to 5 po. Verse 6 po. Verse 2 po. Sabi po dito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Di ba po yun ang gusto ni Lord? Na atin pong paglingkuran ng bawat isa, na tayo po'y magtulungan. Amen po. Sa pagdadala ng kung ano man po yung pasani ng bawat isa sa atin. Amen po. Nalulungkot ba yung kapatiran mo? Tulungan mo siya. Nabibigatan ba siyang lubha? Tulungan mo siya na mapalapit lalo kay Kristo. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Amen po. Sa ganung paraan, natutupad natin yung utos ni Lord. Amen po. Sabi po sa verse 3, dahil inaakala di ba po,
minsan inaakala natin na tayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya po natin ang ating mga sarili, sabi dyan. Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Suriin ninyo ng mabuti. Sabi po dyan, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa at huwag ninyang ihambing pa yon sa ginagawa ng iba. Amen po. At sabi po sa verse 5, sapagkat pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Amen po. So pinapakita lang po talaga dito ng Lord na dapat po nating tulungan ang bawat isa, di ba po? Na wag po nating hayaan na kung ano yung mga nararating natin talagang magdulot sa atin na maging mapagmataas tayo. Kundi dapat nating suriin ang ating mga sarili. Amen po. Magpakumbaba sa Kanya kung nakikita natin na mali yung ating mga ginagawa. At talagang mag-rejoice naman po kung tama yung ating ginagawa dahil nakikita po yan ng Lord. And sa Philippians chapter 2 verse 4, sabi po dito, sa Philippians chapter 2 verse 4, Philippians chapter 2 verse 4 po. Wala po. Philippians chapter 2 verse 4. Sige po, basahin ko lang po. Sabi po, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ganun po. Ganun po ang gusto ng Lord, na we should serve one another po. Na dapat nating pagmalasakitan yung kapakanan lamang ng iba, hindi lamang po ng ating mga sarili. Dapat po, kung tayo namumuhay ng katulad ng Panginoong Jesucristo, kung gusto natin ang Panginoon ang makita sa buhay natin, gamitin natin siya as an example kung paano natin ililid yung tao na mas malapit sa Kanya. Hindi sa kung gaano tayo kagaling, hindi sa kung gaano tayo ka-talented, hindi sa kung gaano tayo ka-skilled, kundi sa kung paano ba nagpakumbaba ang Lord para madala niya yung mga tao na mas closer sa Kanya, di ba po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 11 verse 1 po. Sabi po dyan, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So sabi po dito ni Paul, no, dapat daw po siyang tularan gaya ng pagtulad niya kay Kristo. So ano bang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di ba po? Doon sa unang part na binasa natin, di ba po, si Lord, kahit Panginoon siya, kahit siya'y Diyos, ang Panginoon natin talagang nagpakumbaba siya doon sa part na yun. Talagang hinugasan niya yung mga panang mga alagad. Di ba po, gaano man yan karumi, gaano man tayo karumi. Di ba ang Panginoon, hinugasan din niya tayo. Amen po? At talagang, kung tayo tunay na naglilingkod sa Panginoon, kung gusto natin maging imitators ni Lord, dapat gawin natin kung anong ginawa niya, na nagpakumbaba siya. Hindi siya yung Diyos, yung Panginoon, na nagmalaki, na ipinakita sa akin kung ano siya, kung ano yung level niya, pero pinakita sa atin ang Panginoon kung paano siya nagpakumbaba. At bilang mga lingkod niya, dapat ganun din tayo. Tayo magpakumbaba, maglilingkod tayo, hindi dahil sa ay, may title ka. Maglilingkod tayo hindi dahil sa, ay, pastor ako, leader ako, kundi maglilingkod tayo dahil sa mahal natin at iniibig ng atin ng Panginoon. Dahil sa tayo'y servant ng Panginoon. Dahil sa tayo'y, di ba po, sinasabi natin na imitator tayo ng Lord. Kung paano naglingkod ng Panginoon sa Kanyang Ama, dapat gayon din naman po tayo. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po. Let's pray po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, naniniwala kami, Panginoon, Lord God, na kami mga anak mo, na kami mga alagad mo, kami mga lingkod mo, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, kung paano ka nagpakumbaba, Panginoon, Lord God, sa mga alagad mo, ay tulungan mo rin po kaming magpakumbaba sa iyong harapan. Magpakumbaba, Panginoon Lord God, sa lahat ng mga tao, Panginoon Lord God, nang sa gayon ay mailid namin sila sa iyo, Panginoon. Oh Lord, teach us, Lord God. Teach us, oh Lord God, na ang mga buhay namin, Panginoon Lord God, ay makita ka, Panginoon. Kung paano ka naging mapagpakumbaba, ang dalangin rin namin, Lord God, maging ganun kami, Panginoon. Lord, hayaan mo kami, Panginoon Lord God, na ang aming mga buhay, Lord God, ang aming mga buhay ay maging katulad ng sa iyo, Panginoon.
At Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagharian ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, hindi kami worthy, oh Lord God. Hindi kami karapat-dapat para kami, Panginoon, Lord God. Ay, tawagin mo, piliin mo, gawin mo mga lingkod mo. Pero Lord God, Lord, para sa iyo, Panginoon, Lord God. Para sa iyo, Panginoon, Lord God, nakikita mo ang aming mga puso, Lord God, kung gaano ito, Panginoon, Lord God, na nais ka paglingkuran, kaya tulungan mo kami, Panginoon. Lord God, hindi mo kami pinili dahil sa aming mga kakayanan. Hindi mo kami pinili dahil sa kung ano ang mga sitwasyon namin, kundi pinili mo kami dahil nais mo na mapaglingkuran ka namin ng tapat, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na mas maunawaan kung anong nais mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mas maunawaan, Panginoon, Lord God, yung mga ginagawa mo sapagkat, Panginoon, kung kami lamang ito, Panginoon, na hindi namin ito mauunawaan, hindi namin marireach kung ano yung nais mo, Panginoon, na iparating sa amin. Kaya, Lord, sa oras na ito, before kami magpuri, mag-awitan sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord, tulungan mo kami na mas maranasan ka. Turuan mo kami kung paano namin mas mararanasan ang presensya mo, Panginoon. Oh Lord God, we set aside our achievements, Lord God. We set aside everything, yung mga sarili namin, Lord God, sinaset aside namin ito, Panginoon, kung ano man kami, Panginoon. And Lord, binababa namin ang aming mga sarili. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, Lord God, dahil nais lang namin na maglingkod sa iyo. Lumapit sa iyo, Panginoon, at matawag ng mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, pagharian mo bawat isa sa amin, Panginoon. At simula sa araw na ito, hayaan mo kaming paglingkuran ng bawat isa. Hayaan mo kami na maglingkod ng tapat sa iyo, Panginoon, at makita ang pag-ibig mo dahil sa iniibig namin ang bawat isa, Panginoon. O salamat, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus.